Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan natin si Mr. Anjo Iliana. Meron kasing interview kay Anjo Iliana na grabe po mga kababayan, nakakagulat. At itong interview na to, medyo ako naliwanagan kung bakit niya naibenta yung painting ni Joey De Leon na ibigay sa kanya. Kasi 'di ba, marami nagalit kay Anjo Iliana, bakit mo binenta 'yan? Importante 'yan, kumbaga pagkakaibigan niyo 'yan, ba't mo binenta yung yung painting na ibinigay sa iyo ni Joey De Leon? 'Di ba? Dapat ingatan mo 'yan kasi kaibigan mo siya. Dapat pahalagahan mo 'yon. Pero dito sa interview mga kababayan, medyo tayo lalambot tayo dito sa mga sinabi ni Anjo Iliana tungkol dun sa pinagdaanan niya. Simula nung umalis siya sa Itbulaga, nagtrabaho sa ibang network, at syempre meron siya mga obligasyon sa kanyang pamilya. So lahat ng yun nangyari dahil wala siyang choice. Kinakailangan niyang suportahan ng kanyang pamilya. Kaya siguro yun din yung dahilan bakit naibenta niya yung mahalagang painting na ibinigay sa kanya ni Joey De Leon. At dito sa interview mga kababayan, tanong din siya kung nagsisisi ba siya nang umalis siya sa Itbulaga. Tanong din siya kung meron ba silang samaan ng loob ng TVJ. At natanong din dito kung siya ba ay nabayaran na. Kung siya ba ay nabayaran na ng Tape Incorporated. Kasi kumalat yung balita dati na may utang ang Tape Incorporated sa kanilang mga empleyado. Kasama na rito yung TVJ, si Anjo. Pero nabalita na nabayaran na binayaran ng tape si Tito Vic and Joey. Kaya naman naghabol itong si Anjo Iliana. So dito natin malalaman sa interview kung nabayaran ba siya o hindi. At kung ano yung nangyari. So ang mangyayari mga kababayan ay audio lang po ang pakinggan natin. Hindi na natin i-play yung video na mahirap po kasi baka makapiright tayo. Alright, so ito, pakinggan natin yung interview kay Anjo Iliana. Hindi ko na itanong Siguro baka medyo masama. Loob nila yung katapat nila tinanggap ko. Yung time din. Siguro may ganun. Pero yung tagal na pinagsamahan namin, pinagsamahan namin ni Joey, si Tito Sen. Mga ilang araw lang yung samahan loob nila kasi mas malalim yung pinagsamahan. Pero nakapag-usap po ba kayo after that? Kasi maganda po yung nangyari po sa kanila. Hindi si Pauline lang, si Joey, si Bossing ko, si Tito Sen minsan, pero hindi naman ang pag-uusapan yung trabaho. Although happy ako dahil nanalo na sila. Kasi isipin mo naman, Tito Vic and Joey, tapos iba pangalan ng show. Di ba? Parang mas bagay naman talagang Itbulaga sila nito. So happy ako na napunta sa kanila yung decision ng court. Karapat dapat talaga ang Tito Vic and Joey magdala ng Itbulaga. Pero game ka ulit, Anjo. Kukunin ko. Oo naman. Kanila in-approach na. Sisimba si Tito Jimmy nung may Hindi, na-invite si Jimmy noon. Pero hindi ko siya nakita ulit Yung one time lang. Baka umalis mo. Surprise na din parang sa tama. Any chance po nang mag-promote po kayo doon sa Itbulaga para dito sa pelikula? Ay, hindi ko alam. Pero nung natuwa ko dahil hindi ako pwede noon, parang yung TV5 na show namin ni Gerard saka ni Kim, nag-guest sila doon sa isang game, isang segment. Inanap ako ni Joey, asan si Anjo? So, ay, nahiya naman ako dumaan. Pag na siguro na-imbita sa segment, okay. Hindi, nakaka-miss din. Pero, syempre, nag-resign ka noon, nagtanggap ka na ibang trabaho. So,
Oo, pero naiintindihan ko rin na kumbaga kaya wala ako sa Bulaga ngayon dahil May regret ka ba din? may regret ako kasi 20 years ako doon eh. Pero wala na akong choice noon eh. So, yung regret ko noon is hindi para sa akin. Parang nakakainis lang yung COVID. dahil marami na apektuhan ng trabaho na wala akong choice nun, kaya hindi ko naman pwede sabihin nag-regret ako dahil yung kinikita ko naman nung tinanggap ko yung trabaho ng iba, napupunta naman sa pamilya. So, hindi masyadong malinaw sa akin. Pero bayad ka na. Tape ba ang may utang? Bayad ka na. Ano na kasi, kumbaga, pinalampas ko na yan. So, whether bayad sila o hindi, ayoko na lang pag-usapan. Hindi kasi, ano na parang kulang na lang. Nung panahon na parang lumulunod na, mamakaawa. Hindi ba? Anong ulis ka? Hindi, nung nagsisingil ako na. Kaya sabi ko, ayoko lang. Ang hirap maningil talaga. Alright, so yan yung nangyaring interview kay Andrew Iliana. So siguro sa narinig ninyo, medyo lalambot ang puso ninyo dito kay Andrew Iliana. Kasi ramdam ko na na kahit papaano ay talagang nagsisisi siya nang humiwalay siya dito sa TBJ, dito sa Itbulaga. Pero during that time kasi wala daw siyang choice. Kumbaga, panahon kasi ng COVID eh. Siguro natakot siya na baka hindi siya makapag-provide sa kanyang pamilya. Tapos merong alok sa kabila. So, ginrab niya yung opportunity. So, ganun talaga. Minsan may mga decision tayo na akala natin tama, pero sa huli pala ay hindi naman siya mali, pero mali. Ang gulo mo naman, ang gulo mo, BMT. Hindi, ibig sabihin, tama naman yung desisyon niya kasi para sa pamilya niya, pero sayang kung hindi yung pinili niya. Mas maganda sana kung ano yung meron siya ngayon. Yun. At yan, narinig natin na if ever na siya ay imbitahan uli sa Itbulaga, tatanggapin niya. At tungkol doon sa kumbaga samaan ng loob, wala naman daw. Halos, sige, saka matagal na yun eh. So siguro ngayon, nakamubo na sila. So malay natin mga kababayan, magulat na lang tayo, nandun si Anjo sa Itbulaga. Di ba? Hindi natin alam. Pero ito pinakamatindi sa lahat mga kababayan. Yung sinabi niya na siya pala nung mga panahon na naniningil siya sa tape na halos lumuhod, halos magmakaawa si Andrew Iliana dyan sa Tape Incorporated. Wala. Kasi alam nyo, sa tingin ko hindi siya binayaran kasi kung bayad dyan, sasabihin niya yun eh. Di ba? Bakit niya sasabihin na hindi bayad kung bayad na? So, kaya umiiwas siya sa usapin kasi nga nawala na siya ng pag-asa na makasingil. Kasi noong mga panahon na yun, halos grabe, no? Sabi niya, halos lumuhod na siya, magmakaawa para mabayaran siya. Pero mukhang binaliwala si Anjo ng pamunuan ng Tape Incorporated. Siguro nabayaran siya ng konti. 'Di ba? Hindi niya kasi sinasabi. Siguro talagang siguro pinasa Diyos na niya na yung yung issue na yon. Yung tungkol nga sa utang ng Tape Incorporated dito kay Andrew Iliana. Kaya siguro ako kahit papaano lumambot ako sa kanya kasi nabuisit ako dito dati. Nung binenta niya yung painting ni Joey, pero pwedeng yun ang dahilan di ba? May utang, di binayaran. Kumbaga inasahan mo yun sweldo mo yun di ba? Kahit sino naman magagalit sweldo mo yun hindi mo nakuha, hindi ka binayaran. Nasa budget mo na yun inaasahan mo yun Tapos wala. Halos magmakaawa ka doon sa pera mo
Pera mo yun eh. Sweldo mo yun eh. Tapos hindi ibinigay. Matindi. Matindi itong kumpanyang ito. Ha? Pera mo na. Ayaw pa ibigay sa'yo. Pinaghirapan mo. Biruin mo, hindi naman basta-basta yung trabaho nila. Nagpupuyat yan sila. Maaga maalis. Pupunta sa show. Inaasahan mo na pag sumahod ka, ito yung gagamitin kong budget para sa eskwela ng anak ko, ito sa pagkain, sa pamilya ko, tapos hindi mo matatanggap. Grabe na mga kapal na mukha ng mga yan. Diba? Kaya nga habang ini-interview diba? Parang talagang walang pag-asa na si Anjo na makasingil pa dito sa tape. Grabe talaga. Kaya siguro kaya siguro ganito nangyayari, no? Kasi kapag ikaw ng agrabyado, nako, may balik talaga yan eh. May balik yan, mga kababayan, nakakatakot yan. At doon sa pagkapanalo ng TBJ nung naibalik ng Itbulaga, happy naman daw si Anjo para sa TBJ. Kasi sabi nga niya, pangit naman yung show. Pangalan mo Itbulaga, tas walang TBJ. Di ba? Doon ba natin yung sino mga nando? Itbulaga title mo? Tapos wala yung TBJ, nandun yung bulutong. Sabi ni Anjo, pangit daw. Hindi bagay. Kaya anong nakabalik yung Itbulaga sa TBJ, yon. Ayun ang bagay. Kasi pag sinabi talagang Itbulaga, TBJ yan eh. Diba? Pag sinabing TBJ, Itbulaga yan. So yun lang mga kababayan, malay ninyo. Magulat na lang tayo. Bumalik na si Anjo Iliana sa Itbulaga. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang dito sa Batang Maynila Toid. Sa iba pang mga updates, ingat po tayong lahat. God bless.